Alright. Okay na ba yan, guys? Yes, welcome back to our live review, CHRA and ACPHR aspirants. Can you hear me, guys? Comment naman dyan. Good evening, good evening, good evening. Okay. Check ko nga muna. Shinip natin dito. Still working pa rin naman. 34, 35, 36, 37. Yan, checking ko kasi sorry na. Adjust natin yan. TikTok viewers. Oops. Oops, yummy popcorn. Yan, set up lang natin guys. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa examination? Ready na. Kung hindi pa, yan, okay lang yan. May time pa tayo to prepare. Okay, so gustong-gusto nyo makapag-take ng assessment, maipasa yan in just one take. So gawin mo na mga dapat mong gawin para makuha mo ang certification mo, lifetime certificate po for CHRA and ACPHR. Welcome sa ating mga live viewers sa Facebook and sa TikTok. Okay, so sagutan natin yung mga questions natin dito, guys. Comment your answer. Okay lang kung magkamali tayo, Set A muna tayo. Set A, yes. Yes. 2 sets po ang CHRA. So, ACPHR naman, wala nang set A, set B. So, isahan na siya. Total of 175 items for ACPHR and 200 items for CHRA. So, bakit po gano'n? 200 items. Opo, tag 100 items po per set. Ayan. Favor naman, guys. Tap your screen naman while watching our live. Yes, tap your screen. Okay. Yan, still updated po ang ating review materials and congratulations sa mga recent passers po and top-notcher natin ng CHRA. Okay po, meron tayong top 3. Top 3. And then, bongga-bongga yun, di ba? Wait lang po plug in ko lang. Mga dapat i-plug in. Ayan, guys. So, kung isa ka sa mga hindi pa alam kung paano magsisimula ng live review, ng review sa CHR and ACPHR, pwede kang mag-join sa ating free live lectures dito sa TikTok or sa Facebook page natin, HR Talks. So, sabayan niyo po kami sagutan tong mga questions natin dito in preparation to your assessment. Okay? Ready na? Paki-comment naman ng yes, ready na. Paano po mag-exam? Sabi ni Time. Ayan, for CHR and ACPHR, proceed kayo sa official website nila. Then dun po, click apply or register. Apply kung CHRA, register for ACPHR, and then fill out nyo lang yung forms na makikita nyo doon or mag-pop up sa inyong screen. Okay po? So, yes, number 1, first question natin. Interview is to recruitment and selection. Rewards is to A, compensation and benefits. B, training and development. C, performance appraisal. Okay, hindi nga lako doon A po ate yung sagot. Sabi rin ni Seth and Walter Kennedy, letter A daw. Okay, very good. It's compensation and benefits po, letter A. So, kasama na dyan, yung mga salary, incentives. Okay, rewards can be monetary or non-monetary. And rewards is under the umbrella of compensation and benefits. Tama ba? Okay, ready nang i-top ang assessment. Sige po, next question tayo. Which statement best describes management by objectives or MBO? MBO. A, employees are evaluated solely by their supervisors.
B, managers and employees jointly establish measurable goals and evaluate performance based on their achievement. C, employees are ranked against one another. Or D, performance is measured based on personality traits. Welcome though. Welcome, welcome. Comment your answer, guys. Come on, let's do this. Happy Sunday, everyone. Ay, wait lang. Okay, ongoing ang live natin. Ayan. Naka-public ba to? Hindi ko sure. The correct answer is letter B. Pinakamahaba daw. Ganun ba yun? Pinakamahabang sagot po, yun na po yung tamang sagot. Hindi palaging guys ha, magda-learn. Make sure na babasahin mabuti ang question and syempre ang bawat choices po. So, 4 ang choices dyan. And yes, 75% ang chance na magkamali tayo. Di ba? Ang laking percentage nun. Kasi 3 ang distractors dyan. Isa lang ang perfect or the best answer. So, be careful, guys. Okay, which sequence best represents the management by objectives process? A, evaluate, set goals, provide feedback, implement. B, set goals, implement, monitor progress, evaluate performance, then reward. C, train employees, evaluate, set goals, reward. Or D, recruit, train, evaluate, promote. Ayan. Comment, Marie. Welcome sa live natin. Princess May Lopez. Full letter B, correct. Lahat tama dito, no? Walang nagkamali. Very good. Next question. Mamaya natin to. Ayan. Which management approach emphasizes achieving desired outcomes rather than focusing on how the work is performed? Again, which management approach emphasizes achieving desired outcomes rather than focusing on how the work is performed? A, management by objectives. B, management by results. C, management by walking around. Or D, scientific management. Thank you for the follow, guys. Sa mga hindi pa naka-follow dyan sa TikTok, huwag nang mahiya, libre lang mag-follow. Come on. Para po maka-access kayo sa ating free live lectures dito sa TikTok and sa Facebook. Ayan po. Okay. The correct answer is letter B, management by result po. Corrected by Peter Drucker. Alright, so results. Kasi outcomes na yung pinopoint out dito sa ating question, no? A management by walking around, walk by Tom Peters and Robert Waterman Jr. And scientific management, hindi. Mamaya i-discuss natin yung scientific management and then yung management objectives. Ayan, management by objectives po was introduced by Peter Drucker din po in the practice of management. So more on goal setting po ito. Goal setting framework in which managers and employees jointly define measurable objectives first. So baka tanongin sa inyo ano yung first step sa management by objectives. Kailangan objectives ka, no? Yung SMART objectives, specific, measurable, attainable, reliable, and time-bounded. Okay? Realistic rather, no? And time-bounded. Okay, next question. Okay, we're done with this. Next question. The following are included in the basic functions of management except, and paano pa ganyan ang mga tanungan sa examination, guys? Yes. Sa G-Forms may nagtatanong po, paano daw po, saan ma-access yung G-Forms natin? Yung mga drills or practice question and answer. Sa Google Drive po natin, nandun na yung complete materials ko uploaded na po doon. So, study guide, practice questions, itong PowerPoint na to na pinapakita ko sa inyo, and yung exclusive G-Forms nga po na may 250 items practice questions per set. Per set yun. So, total of 500 items na mga tanungan at sagutan yan, guys. 500 item test. So, for CHRA, message lang kayo dito sa profile ko, guys. Opo. Sa CHRA, we have separate review materials for ACPHR. The correct answer here, guys, is
Ano po? Ala, wala palang sagot dito. Anong sagot nyo? So, kasama ba ang planning and organizing? Yes. Leading? Yes. Controlling? Yes. Integrating? Wala. So, the correct answer is letter B. Okay, three only kasi. Three only. Yan. Kasi po, except ang tinatanong. So, careful tayo sa mga ganitong tanungan ha. Maraming ganito, mga not, except, careful tayo dyan. Kailangan basahin mabuti ang tanong bago kayo mag-check ng mga choices dyan. Okay? Integrating po. Letter B ang sagot natin dyan. Question. What kind of learners learn best by directly engaging in the task? So again, sa mga nagtatanong po, we are currently reviewing for CHRA and ACPHR. At kung isa ka sa hindi pa sure kung saan magsisimula, ito na yun. Okay? Ito na po yun. No? Maki-join na kayo dito sa ating free live lectures. Comment your answer, guys. And kung nagkamali man kayo sa sagot nyo, okay lang yan. At least may bagong natutunan. Okay? What kind of learners learn best by directly engaging in the task? A, visual learners. B, auditory learners. C, reading or writing learners. D, kinesthetic or tactile learners. Yeah, si M daw letter D. Arthur O yan ang letter D. Thank you for the roses. Sheila Mock, letter D. Ayan. Perfect. Kinesthetic or tactile learners. So again, they learn best by directly engaging in the task. Okay po? Hands-on practice po ito, no? For example, yung finger dexterity. Yan. Halimbawa, sa keyboard typing, pwede bang papanood lang sa atin yung video. Okay, guys, students, watch this video and then expect na ni teacher na marunong na tayo, no? In terms of typing, alam na natin agad yung proper placing. Diba, pinapractice talaga natin and we need to do it, right? Yung actual. Kung visual learners ka naman, you learn best with the help of images, diagrams, yan mga pictures, infographics. Auditory learners from the word itself, auditory. So audio, no? More on discussions, yan, recorded podcasts, and etc. Reading or writing learners, marami tayong ganyan dito, no? Gusto natin nagsusulat-sulat, hina-highlight yung sinusulat natin, color coding pa nga. So yon. We have to assess, guys, ha, sa mga magte-take ng exam dyan, very important to assess your learning style or your learning preference para mas mabilis tayo makapag-absorb ng mga information at matandaan talaga natin yan, no? Next. Next question, guys. A teacher feels motivated because teaching gives them purpose and joy. And this is an example of what? A, extrinsic reward. B, intrinsic reward. C, tangible reward. Or D, performance bonus. Comment your answer, guys. Kumusta kayo dyan sa Facebook page natin? Ayan, may isang nanunood. 1,000. Ayan, dito naman sa TikTok, we have 50 plus viewers as of the moment. Favor naman, guys, pa-tap naman your screen while watching. Power tap tayo dyan. Thank you din po ha sa mga mag-share po ng live dito sa TikTok. Yan. Highly appreciated yan, guys. Big help yan. Thank you, thank you, thank you. Sanju, welcome to live. Don't forget to follow, guys. Yes, letter B po, intrinsic reward. Okay, perfect. Intrinsic reward. So, nandun kasi yung feelings, no? Of satisfaction, of purpose, motivated ka because you love what you do, you are passionate about it. Yun po, innate siya. Kumbaga, you are internally driven. Bumabangon ka talaga kasi inspired ka. Wow, sana all. Okay? Kasi, gusto mo talaga, no? Kahit wala pong any tangible reward in return. So, intrinsic reward, madali lang naman siyang tandaan, di ba? Next question tayo. Which of the following is an example of an extrinsic reward? Kapag naman extrinsic, guys, external, no? Alin yun dyan? Hello po, na-miss kita, Ma'am Carla. Yes, ito. Si Nyla.
Nylander, ayan. Hello guys, sa mga napapadaan sa live natin. God bless you all. I miss you too. Yes naman. Letter B, letter B, letter B, Princess May Lopez, Real. Let's check na agad. Alright. Recognition po, no? Yes. Recognition. Siyempre, pag may recognition, yung iba may pa certificate, may pa trophy. Wow, trophy. Medal. Yan. Depende sa company kung anong gusto nila. Oo. Okay, something tangible ito, syempre. And the rest, dito sa ating choices, mga distractors, yan. Letter A, C, and D are intrinsic rewards. Next question. O, wala pang question, meron tayong important notes. So, intrinsic rewards are external rewards given to employees such as salary, bonuses, promotions, benefits, or recognition. And these can be monetary or non-monetary. Please take note. These can be monetary or non-monetary, ha? Extrinsic rewards. Kapag naman intrinsic reward, internal feelings of satisfaction or fulfillment po ito. A sense of achievement, personal growth, enjoyment of the work itself, and they are not given in tangible forms like money or perks. Okay, so pag tinanong tayo, yan, ano yung type of reward na pwede pong monetary or non-monetary? Extrinsic reward. Next question. Which of the following is an example of an extrinsic reward? Ay, parang natanong ko na to kanina. So again, it's recognition. No? Next question. Which type of training involves employees learning by performing actual job tasks under supervision? So tatlo lang yung choices dyan, guys. Señorita Mi Amor, thank you for sharing our live. Salamat po. Yes, sa mga passer dyan ng CHRA, pa-share naman ng live natin sa TikTok. A, B, or C? Classroom training, on-the-job training, or role-playing? Yes, on-the-job training po yan, OJT. Siyempre, under, yan, actual job task under supervision. So, close supervision, no? On-the-job training. Next question. What type of training is it if the company uses virtual reality? Again, virtual reality to train pilots in a risk-free environment. Okay? Risk-free environment. A, e-learning. B, job rotation. C, simulation training. Or D, role-playing. Okay, comment your answer, guys. Comment. Saling Sing, letter C. Marie, C. Okay. Sierra Maricali, letter C. Ano yung date niya, guys? CHRA or ACPHR? Sige nga, pa-comment nga po anong iti-take niyo. CHRA or ACPHR? Alright, letter C. Simulation training. This is an... Actually, naglagay ako dito ng sample ng mga simulators. Okay. Ayan siya. So, minimirror niya yung real environment, guys. Ano? So, ito naman mga pinipress-press nila dyan. Realistic naman talaga. No? Kaya lang virtual reality. Yung screen na nakikita nila yan. Hindi naman siya totoo talaga. No? So, very cost-efficient yung ganitong training. And again nga, this is actually designed for a risk-free environment. Mas safer place para sa training nila. Imagine mo nga naman kung piloto ka no, tapos nag-aaral ka pa lang, tapos doon ka sa ere mag-aaral. Ay, majority of you are taking CHRA. ACPHR si Marian. Parehas kayo guys, welcome na welcome kayo dito sa live natin. Okay, sana makatulong din ito sa inyo, sa inyong achieve sa one take, no retake assessment for CHR and the ACPHR, katulad ng mga naunang batches po na dati nakikijoin sa live natin ngayon ay passer na din. Alright, I am sending my one take DAS and top notchers DAS sa inyo dyan. Kung nasaan man kayo, kunin nyo. Ayan. Hello po, Doren, Diri, Bianca. Welcome sa live. Okay, next question, guys. Which training method focuses on sharing knowledge
through discussions, lectures, and presentations in a formal setting. Okay, formal setting. So we can easily eliminate letter A since informal training ang nakalagay dyan. So sinabi na nga na formal setting. Is it coaching? B coaching, C classroom training, or D peer-to-peer training? Yes. Comment, comment, comment. The correct answer is letter C, classroom training po. So obviously, saan ba natin na-encounter ang discussions, lectures, and presentations? Iba sa classroom natin, ano? So classroom training yarn. Okay. Basic question lang yan. Sa assessment, guys, may mga easy question, basic question, and syempre may mga tricky questions din naman na talagang sasakit ang ulo natin dyan sa mga tricky questions. Na para bang lahat ng choices ay tama? Ano kaya doon ang pinaka-the best isagot? Kaya kailangan natin mag-review pa rin, no? Para sure tayo, para may baon tayo sa examination. Okay, kalaban pa natin dyan yung pressure, yung oras, yung kaba, at saka knowing na may mga taong nakakaalam na mag-e-exam ka. Bakit mo kasi pinaalam? Nakadagdag sa pressure naman. Pero okay lang yan, guys, kasi kayang-kaya nyo yan, no? Yes, maniwala ka na kaya mo yan at kakayanin mo yan. Mindset ba? Mindset. Hello, why are first 16? You're first 16. Yes, letter B daw. Check natin po. Very good, ano? Basta pag long-term guidance, long-term relationship. Yes, syempre may relationship dyan, ano? Shares experience, supports the professional growth of junior employee, mentoring yan. Coaching kasi is short term. Mamaya pag-usapan natin yung apprenticeship and e-learning, guys, ha, sa mga susunod na slides. Eto na, which of the following is an example of technology-based training? Na usong-uso ngayon, ano? Usong-uso ngayon. Actually, start tong mag-boom talaga nung pandemic pa. Di ba po? Tapos, ayan, hanggang ngayon pa, ayan, wait lang, may question. Tanong lang po. Sige po, magtanong lang kayo. Sa requirements na 2x2 ID picture, pwedeng grad pic? Pwede naman po. Yes. Pwede naman grad pic, guys. Kaya lang, kasi baka nakaano kayo doon. Ano tawag? May cup pa. Ayan. Kung meron kayong other picture, guys, na formal talaga, yun na lang. Oo. Sa diploma po, okay lang if di pa original. Good evening po. Diploma, hindi pa original. Kailangan original. Para sure na sure kayo. Oh. Kasi baka i-reject pa yan, so magtatagal pa. What do you mean by hindi pa original? Ano yan? Meron bang ganun? Or e-copy? Are you referring sa e-copy? Wala naman daw palang cap. Okay. So, nakatoga ka doon, ano? Pwede mo na rin ipa-assess, ipa-double check na lang, guys. Kasi, bakit ba sila nagre-require ng picture? Yan kasi ang gagamitin nila pag nag-post na po sila ng top-notchers. And syempre, para sa verification na din ang inyong mga faces dyan. Okay? Kung anong isa-send nyo sa kanilang picture, yan yung gagamitin nila pag ipopost na nila ang top 10. So, kailangan yung ganda-gandahan kayo dyan kasi baka mag-top kayo. Makikita yan ng madlang people. Diba? Dapat maganda. Correct. Yes. Thank you for the follow, Angel. Ayan. Ano po ang date ngayong July? Ang exam po ngayong July 25 and 26 po yan for CHRA. And sa ACPHR naman po, medyo marami yon. So, nag-post ako dito sa TikTok. Double check na lang, guys. Ha! E-learning modules. Ang sagot natin dito, bakit hindi letter A ang sagot? Yung iba kasi letter A ang sagot dito, distance training daw. Ano bang tinatanong? Example daw po ng technology-based training. Okay? Distance training, ito po yung facilitator, wherein the facilitator can conduct or may conduct training, seminar, or talk
even if the participants are located in different places. Magkakalayo man sila, no? Saan man sila sa mundo, nakaka-attend sila ng mga trainings or seminars. Dahil pa rin naman yun sa, let's say, technology or internet. Kaya lang, yung emphasis, kumbaga, nasa location since distance po ito. Okay? Yan. For technology-based training, the best talaga is the e-learning because E stands for electronic. Okay? Electronic learning. Role-playing, ito naman yung acting out of scenarios. Diba po? Ina-act out natin para mga artista tayo dyan sa role-playing na yan. And apprenticeship naman, ayan, ito yung praxis. Kumbaga, combination siya ng theoretical and practical training. Itong apprenticeship. Okay? Theoretical or classroom training plus application. Okay? Or practical training praxis. Next question. Thank you for the follow, guys. Sally Tonera. Ayan. Welcome, welcome, welcome po. Ilang beses po nagkakaroon ng CHRA exam per year? Hello, Lori. Good evening to you. Monthly po sila may schedule assessment. Every month po silang nag-schedule, guys. So, kadalasan yan, on the third week of each month. Sabado, linggo po. Ganyan. Paano daw po if graduating pa lang and wala pang POR, ano pong pwedeng alternative na ipasa? Kapag graduating kayo, guys, as per HREAP and CPHR, pwede kayo magpasa ng registration form nyo. Kailangan mag-reflect doon. Siyempre na graduating ka na or fourth year ka na. At least first sem, naka-enroll ka sa fourth year para ma-consider ka as graduating student. So yun, reg form, guys, inaalaw naman nila mag-take kapag may reg form. Kasi yung iba nga, hindi pa available ang TOR or wala pa naman talaga. Okay? Letter A, job rotation. Correct po, ano? So, what type of training involves rotating employees? Nandiyan na yung keyword natin, rotating. So, linawan ng mata, guys, ha? Pag mag-exam na, rotating. So, job rotation tayo. And sa job rotation, same level lang po yan, okay? Pero multiple functions. Halimbawa, dito ka sa area na to for a week. After a week, lipat ka sa kabilang area. After a week, lipat ka ulit. So, job rotation. Okay, next question. Apprenticeship training is most suitable for, kapag naman, apprenticeship A, developing leadership skills, B, learning highly technical or skilled trades, C, building communication skills, or D, enhancing creativity. Kurt Abuela, welcome sa live. Jed de Guzman, hello po. Magandang gabi. Joyous Licious Ace, hello babes. Lyra Choi, welcome sa live natin. Kamusta kayo dyan, Facebook friends? Sige lang po, comment your answer. Answer B. Okay, answer B, bravo. Bravo. Learning highly technical po ito. Highly technical or skilled trades. Ano ba yung mga highly technical na trabaho para sa apprenticeship training? O, di ba mga doctors, nurses, engineers, architect, highly technical yan, no? May mga lisensya, kumbaga. Ibig sabihin, hindi basta pwedeng i-perform yan ng kahit sino yung mga ganyang highly technical na trabaho. Kailangan may proper orientation ka, proper knowledge or background as well as the experience bago mo ma-perform ng maayos, no? Dentist, ganyan. Kasi, ayun nga, highly technical nga siya. Magkaiba po, guys, ang reviewer ng CHRA and ACPHR. And yes, once na mag-register po kayo sa assessment nila sa assessment ng CHRA, ACPHR po, meron na pong ibibigay sa inyo or isasend sa inyo na reviewers. Meron na po yung kasama. Okay? Yes po. So, para saan po ito? So, tayo, tinutulungan natin yung mga aspirants na medyo may limited time na lang talaga at hindi talaga kayang dibdibin yung mga review materials na galing po sa kanila. Ano po, napakadami daw po nun. And yes, totoo naman nga talaga. So, ganun talaga, no? Mas marami, mas masaya. Ayan. Kung gusto mong mas mapadali ang inyong
ang yung review journey dito, no? Join ka sa live natin, and kung gusto mo ma-access ang ating exclusive materials, mga practice question and answer, mga drills natin dito, message ka lang dito sa profile ko. Okay? CM17. Okay, message lang. Skilled trades. Ano, wait lang, balikan natin to. Ano yung mga skilled trades daw? Siyempre, kasama dyan yung mga carpenters, painters, plumbers, pipe fitters, ano pa ba, genset, technicians, yan, etc. Okay. Next question. A new employee is paired with an experienced professional to gain insights, career advice, and support. This is an example of A, coaching, B, mentoring, C, body system, or D, apprenticeship. A, B, C, or D. Comment your answer. Comment. Ayan. Ay, okay. Message lang kayo guys, ha? Kung gusto niyo ng updated version, message lang dito sa profile ko po, dito sa TikTok. Yup. Nagdagdag tayo ng mga practice questions. And yes, sana sipagin kayo sagutan ng sagutan yun para mas ma-practice po kayo mag-sagot ng mga important questions na naka-align syempre sa coverage ng examination. Tama ba ang sagot natin dyan, guys? Letter C. Body system. Yes, body, no? Ito yung parang lagi mong ka-partner, kasama, katuwang. Wow, katuwang, ang lalim na. So, body system. Kasi sa statement, merong paired na na-mention dyan, no? Wherein a new employee is paired with an experienced professional to gain insights, career advice, and support. This is an example of body system. Mas mabilis maka-adjust o maka-adapt yung new employee kapag meron siyang ka-body. Okay, meron siyang someone to rely on. Diba? Meron siya agad matatanungan pag may mga questions siya about sa task, or kaya naman feeling niya talaga meron siyang ka-partner para ma-accomplish yung isang task. Ano? So, body system ang tawag natin dyan. This is an informal type or form of training. Okay? Informal po. Next question. Yan, mabalik tayo sa coaching, mentoring, ano? In terms of duration, coaching is usually considered, yes, short-term, long-term, informal, or spontaneous, rare, and unstructured. The correct answer here is letter A, short-term and performance-oriented. Okay, again, pag mentoring, long-term yan. Next. Ayan, key benefit of mentoring, guys. Key benefit of mentoring, comment your answer. So, yes, wag nating patagalin. Alas 8 na ng gabi. Bilisan natin. Ang dami pa slides ito, guys. Feeling ko hindi natin ito matatapos ngayon. Pero don't worry, may bukas pa naman. Ano, pwede natin ituloy to tomorrow. Same din sa Facebook page. Yan, recorded po itong live natin ngayon. Sana ma-save, ano? What if hindi na-save? I-upload ko po ito sa YouTube. Ayan, sa Facebook page and sa YouTube po. Pwede niyong balik-balikan. Yes, yung iba kasi nasa trabaho pa na madalas nating kasama dito sa live. Yes, pwede nyo po itong panoorin ulit. Okay, para ma-review nyo pa rin kahit kung nasaan man kayo sa mundo ngayon. Ayan, ipopost ko na lang dito sa TikTok yung complete details po pag na-upload ko na sa YT. Alright, which of the following is a key benefit of mentoring, career development, and personal growth? Personal and professional growth po yan. Ano? Mas deep yung mentoring compared with coaching. Which of the following is usually covered during job orientation? Ayan, sa mga nagtatrabaho na po dyan, nasa field na ngayon, na-orient po ba kayo sa trabaho? Yes naman daw. So, kapag naitanong ko sa inyo, alam nyo na ang sagot dito. Ayan, may sagot na agad si L. Pero ang sagot niya ay letter D. Ano? L, letter D. Si B, letter D din. Ayun, mga letters yung pangalan nyo, nakakatuwa. Oh, yung next na nag-comment, hindi ko alam anong pangalan. Tumbling. Hi, welcome back, JD. Si job description natin yan. Ano pong YT channel mo? Reggie.
Ayan. Ipo-post ko na lang dito sa sa TikTok. Pusuan niyo naman, guys. Pusuan niyo naman. Yes, ikaw na si job description, si JD. Okay, lahat yan ha. Letter A, letter B, letter C. Siyempre, importanteng ma-discuss yung organizational culture and values. The core values. Okay? Core value. Company policies and procedures. Roles and responsibilities of the new hire, and etc. Marami pang kasama dito. Pero lahat yan na nasa choices natin ay priority ma-discuss dapat during job orientation. The standard, right? Okay, ito naman. Basahin natin, no? Informal training occurs naturally in the workplace through conversations, feedback, mentoring, observation, and day-to-day interactions. It is not structured, scheduled, or planned like formal training. Informal training po ito ha. Kapag tinanong tayo, ano ba yung feedback from your coworker? Ayan, nag-feedback sa'yo sa trabaho mo. Informal training po yan. Nakakatulong din siya, syempre, to improve our performance. So, yes. And structured manner by observing, asking questions, sharing experiences. This learning is usually spontaneous and context-driven. Okay, when work is reassigned to a role of equal status or level, it is known as A, promotion, B, demotion, C, job rotation, D, all of the above. Dahil rin sa'yo, ma'am, nagamit ko sa labor law subject ko sa HR, mga review mo. Wow naman si Manuel. Nag-recite ka ba sa professor mo about labor law? Ano yan? Letter C daw ang sagot ng madlang people sa TikTok. Yes, perfect. Letter C, job rotation. Okay? Equal status or level. And na-mention ko na to kanina, no? Job rotation. Pero multiple skills naman ang pinag-uusapan natin dito. Bakit ko na-mention? Kasi baka matanong din sa inyo yung about sa transfer. Transfer po. May movement din. Yes, same level din. Pero kung ano yung pinanggalingan at yung pupuntahan new department, yun na yun. Unlike sa job rotation na multiple functions, multiple areas. Okay? Sa transfer, isa lang. Kung ano yung pinanggalingan mo at ano yung pupuntahan mo, pwede siyang temporary transfer lang. Halimbawa, nasa HR ka, HR assistant ka, you're doing clerical tasks, and then, biglang kinailangan ng sales department ng tao, additional manpower para sa clerical task din. So, pwede kang matransfer doon, pero yun, doon pa rin iikot yung trabaho mo sa mga clerical tasks. Hindi nag-iiba, no? Pwedeng nalipat ka ng department, temporarily, transfer po yun. Pero sa job rotation, again, multiple functions, iba-ibang areas. Naka 1.5 ako, ma'am. Sana sa CHRA soon mag-top notch. Uy, congratulations. Ang taas niya na. Sa labor law na subject nyo, 1.5 ka. Bongga ka dyan, Manuel. Ayan. So, graduating na yan siya. Congratulations na agad ha sa mga graduate dyan ngayong year, ngayong batch na to. Applause sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Pero hindi ibig sabihin na graduate ka na, parang tapos na yung pag-aaral natin. Akala ko dati ganun din eh. Nasabi ko, wow, salamat. Finally, tapos na ang mga quizzes, tapos na ang mga examination, kasi ka-graduate ka nga ng college. Pero hindi pala natatapos doon. Continuous learning, guys. Ano? Yes, dapat tuloy-tuloy. Ayun lang, na-stress ako ng konti kasi sinabay ang oblikon. Yan, ilaban mo lang yan. Fight! Yes, enjoy nyo lang guys kasi temporary lang lahat ng ating mga mga professors, mga subjects. Oo, pag natapos nyo naman na yan na yun eh. Makahinga ka na ng malalim. Hello po, Ada. Hello, good evening po. Sa mga bagong join sa live natin, huwag kalimutang mag-follow. Isang click lang yan dito o mag-follow ka na.
Usually guys, nagla-live ako 7 p.m. or 8 p.m. onwards. Yan, depende sa energy level natin. Ayan, wait lang, napachika tayo. Assigning a cashier, sabi dito sa question natin, at kita nyo na rin yung sagot natin dyan, job enlargement. Silipin nga natin yung Facebook. Uy, finally, hindi umaalis. Okay. Assigning a cashier additional duties like stocking shelves is an example of what? A, job enrichment. B, job enlargement. So, letter B ang tamang sagot. Aha. Correct, Manuel. Flat 1 ka na talaga. Hello, Moja ko. Paano mag-take or saan mag-register? Ginawan ko na po ito ng video tutorial, kumbaga, nandito sa aking TikTok account. Pwede nyo po yung sundan or panoorin para mag-guide kayo kung paano nga ba mag-register for CHRA and for ACPHR. So, laging pupunta lang kayo sa official website nila ha. Oo, sa official website nila. Tapos, click mo lang doon yung apply or register at basahin mabuti kung ano yung mga details na nandun po bago kayo mag-proceed para ma-check nyo if you are really qualified or eligible to take the assessment. Pwede naman kayong magpa-assess din, i-submit nyo po sa kanila yung mga requirements nyo para ma-verify kung talagang pwede kayong makapag-take ng assessment. Okay? So, job enlargement and job enrichment. Parehas may additional task na nangyayari dyan, no? Additional task na involved. Kaya lang magkaiba sila ng purpose and yung level of difficulty. Sanang mas mahirap? Anong job redesigning technique yon? Mas mahirap, mas challenging? Alin dyan? Job enrichment or job enlargement? Alin kaya guys? Sige nga, comment. Hello Marvin, thank you for the follow. Hi Hans, film stick. Job enrichment daw, sabi ni We're Year 416. And Camilla, yes, job enrichment po, ano? Ang purpose kasi ni job enrichment is to make the job more challenging but more rewarding. Mas mahirap na level na ng trabaho. Okay? So job enlargement po, yung additional task is within the same level lang din nung pinaka-core task mo. Kumbaga nagdadagdag para magkaroon ng variety yung trabaho or para mas maging less monotonous. Hindi naman paulit-ulit kasi pag ganun nakakasawa daw yung trabaho. Baka ma-board si employee pag ulit-ulit yung trabaho. Ano? Tapos maghapon mong gagawin, ganun at ganun lang, or araw-araw na ginawa ng just ulit-ulit lang. Tapos parang ang bilis mong matapos, wala ka nang ginagawa. Parang maboboard ata ang empleyado pag ganun. So dagdagan natin yan, ano? Again, yung pagdadagdag ng trabaho or ng task po, ay hindi para pahirapan ka or yung employee. May purpose palagi yan. Okay? Kaya wag kang magre-reklamo pag ganun. Char. Ayan. So, may dagdag sweldo ba yun sa large and sa job enlargement? May additional salary ba guys sa job enlargement? Nabubulol na. You're offline pero online ka naman. Thank you for the follow ha. Wale daw, wala. Correct. Very good ha. Wala yung additional salary. Additional task lang meron. Okay lang ba yun sa inyo? May additional task pero walang additional salary. Okay lang naman daw. Talaga lang, ha? So, sa job enrichment, yung iba po nagbibigay ng allowance or may konting salary increment. So, depende na rin yan kung magkano, depende sa inyong agreement and sa offer din ni supervisor or manager mo. Okay? Maganda yan sa mga ginugroom for higher level position, para mas makita nila kung ready ka na ba talaga sa managerial level or mas mataas na level ng trabaho. Bakit? Pwede siyang mapapractice mo kasi dito yung decision-making skills mo and autonomy. No? Okay. So, mamaya bigyan ko kayo ng sample scenario. Ayan. Ano naman yung next question natin dyan? A company assigned Maria a data encoder to also handle filing and document sorting. Okay? Her task increased, but her level of authority remained the same. What HR strategy is being applied?
A, job rotation. B, job enrichment. C, job enlargement. D, empowerment. May pa-empowerment. Alright, letter C, letter A, ang mga sagutan nyo dyan. Medyo mabilis ang comment section, guys, ha? Hindi ko lahat mabasa ngayon kasi ang bilis exam. Wait lang. Balikan natin. Pwede po pa shout out kay Miss Jaya. Lagi po kaming nanonood ng live niya. Sana po makapasa kami this coming exam. Fortune! Yeah, shout out sa inyo dyan, ni Miss Jaya. Good luck, good luck, good luck. And feel ko naman ay pasado na kayo. Yes, kung lagi kayo nanonood dito, ano? Kumbaga, formalization na lang yung examination. Claim it. Claim the positive energy. Basta tiyagain nyo lang guys, ipagan nyo, mag-review, aralin talaga. May mga theories, yes. May mga situational questions, yes. Kailangan nyo intindihin mabuti ang mga tanong bago po sumagot ng, ayan, namili agad ng sagot, wala pa nga ano. Ayan. May mga distractors po sa mga statements, sa mga questions. So, talagang basahin nyo. Kung kaya nyo basahin ng 2 beses, go for it para talagang intindi nyo kung anong hinahanap sa item na yan. Anong tinatanong. Ayan, daw si Miss Jaya. Papasa po. Yung malay nyo mag-top pa kayo, no? Meron tayong nagjo-join dito and naka-access sa ating review materials na talagang hindi niya in-expect. Sabi niya, sana po pumasa talaga, sana pumasa. Talagang na-pressure siya ng bongga-bongga at kabado-kabado nga. At yun, you know what guys? Nag-top pa siya sa examination. Sana kayo din. Yes, tama ka dyan, Miss Camila. 1 hour and 30 minutes po, ma'am, every set up. Sa CHRA po yun. So, 1.5 hour, 1.5 hour, total of 3 hours po lahat. Okay, job. And, ay, wait lang, hindi natin nabasa tong question na to. So, sabi dito, a company, nabasa na pala natin yan. Ano ba yan? Ulit-ulit na pala. Next question. John works as a customer service representative. His supervisor now allows him to resolve customer complaints without seeking approval for minor cases. Ang tanong, what HR strategy is illustrated? A, job enlargement. B, job enrichment. C, job rotation. D, downsizing. Downsizing, wala naman sigurong sasagot ng letter D. Ano? Medyo malayo siya. Angelo, hello, welcome po sa live natin, guys. Road to 26K hearts tayo. Top your screen naman dyan. Kung di naman nakakahiya sa inyong mga kagandahan at kagwapuhan, top your screen. Ayan, salamat na rin ha sa mga mag-share ng live natin. Lian, CHRA, hello ma'am. Good evening. Oy, dati ano lang yan. Lian lang. Ngayon, may CHRA na. Bongga ka dyan. Let's pray na sana lahat ng nandito sa live natin ngayon ay one take lang ano. At kung magre-retake ka man ngayong July ng set A man yan or set B, ito na yung last take mo. Last take mo na yan. Okay? Reviewing mabuti para hindi na po uulit ng exam. Paano daw po ang setup ng exam? Sagutin muna natin ang question na to. So, sa CHRA, guys, so they are requiring 2 devices. Your main device must be a laptop or desktop, and then your secondary device can be a phone or tablet or iPad. Basta may working camera din na pwede po makapag-join din sa Zoom. Okay po? So, kailangan working yung cameras nyo. Parehas po yung i-open nyo during the examination, ha? Nung nag-take kami, ganun po. Pero just in case magbago man, huwag kayong mag-alala, huwag kayong kabahan kasi they will orient you ahead of time. May orientation naman po, so hindi kayo kailangang mag-panic-panic dyan. Anong gagawin po? Ganyan. Well-guided naman po kayo. No? For ACPHR naman, only one device po. Ayan. Sa mga nag-take netong last month, no? June takers, isang device lang po and dapat may working camera din and MS Teams naman yung gagamitin or ginamit. Magka-same pa rin po ngayong batch.
MS Teams. Familiar ba kayo sa Teams? Kung hindi pa po, pwede kayong mag-install niyan para smooth na lang sa inyo yung process. Okay, may mga proctors po yan. Kung may mga questions kayo, pwede kayong magtanong sa kanila. They will guide you guys. So, kayo mag-alala ha. Nandyan sila para i-guide po ang mga takers para hindi para takutin kayo. Ayan, 2 laptop po need, front and back. Isang laptop lang, dear. Yung isa po ay pwedeng cellphone na lang or iPad. So, ang purpose nun para maka-access din sa Zoom, para may camera din po. Ano po yung apps, ma'am? So, sa CHRA, Zoom, ACPHR, MS Teams. Yun po ay itong latest batch ha. Just in case magbago, i-update naman nila kayo. So, huwag kayong mag-alala. Hindi po pwedeng phone at tablet. Hindi po nila ina-allow yung ganun lang na device. Para sa main device po, desktop or laptop po. Okay? Meron kasing system na ginagamit. So, para mas accessible siya doon. Okay? Job enrichment, ang sagot natin dito sa question na to. Kasi nga po, ay conflict na ang complaints na, no? Customer complaints na yung pinag-uusapan dito. Resolving customer complaints. And kapag i-handle mo yan, kailangan mo na dyan ng iba't ibang klase ng skills, no? Communication skills, decision-making skills, negotiation skills. Yun. So, medyo mabigat-bigat na siya. Okay, mas may challenge na yan. Tips for ACPHR. Ayan. Tips for ACPHR. Ano bang tips ko sa inyo? So, sa mga RARA, wow. RARA, alam niyo yun? Republic Act, mga ganyan. Meron kayong kailangang medyo i-memorize, ano? Na literal na RA numbers. Possible lumabas yun. Pero, yan, hindi natin sure kung alin ang lalabas, no? Kaya, ayan, doon sa ating review materials, naglagay na ako ng mga possible. Ito yung mga madalas na encounter po sa trabaho mismo, ano, or nagagamit sa trabaho talaga. I mean, sa corporate or sa industry. So, hopefully, maaral niyo talaga yon at tsagain niyo na lang din, basahin pa ulit-ulit, i-memorize. Hindi kasi sa isang aralan talaga, kaya mo talaga ma-cover lahat or I mean, matandaan lahat. Kailangan mo ng repetition to improve retention. Okay? Para mas ma-recall mo siya, kailangan ulit-ulit-ulit. Alright? Yes. So, kung ano yung alam mo at kung ano yung alam ko, let's combine it together para mas marami kayong baon sa examination. Opo. Yes. Kung naghahanap ka ng other review materials, we have here, guys. Message lang kayo dito sa profile ko kung gusto nyo lang, ano? Kung interested kayo. Alright? Okay. Ang content. Ano na po yun? Same po ba? Oo. Yes po. Same content po. Yes. In-adjust ko lang ito for the sake na mas presentable siya dito sa ating TikTok Live. All right, the movement of employees to a similar role at the same level na transfer yan, same level. Next question tayo, guys. Promotion in HR refers to A, moving an employee to another role of the same level, B, reducing an employee's job position due to poor performance, C, advancing an employee to a higher level position or greater responsibilities, or D, assigning an employee to a different branch with no change in rank. Okay, majority of you answered letter C, Charlie. Yes, that is correct. No? Advancing, may advancement po pag promotion. Level up to plus salary, plus position, plus responsibilities. Okay? Next question.
EJ, thank you for the follow. Which job analysis method involves directly asking employees or supervisors about their duties and responsibilities? A. Observation. B. Questionnaire. C. Interview. D. Work sampling. Okay. Letter C, letter C. C nga ba ang sagot? Letter A. Ayan. Okay, okay. Let's Yes, interview po. Ano? Kasi, ang sabi sa statement, directly asking employees. So, interview tayo. Matatanong agad ni job analyst, si job holder, about the involved tasks, duties, responsibilities, or other matters po about the job itself. Okay? So, remember guys, interview is the most widely used method in terms of job analysis. So pag tinanong tayo, ayan, ano ba yung most widely used method? It's the job analysis po. Sa job analysis, it's the interview, guys. Okay? When you are conducting job analysis, the best strategy or technique, method is the interview. Though, observation and questionnaire, nakakatulong din naman, yun nga lang limited. Limited yung details or information na magagather natin using observation and questionnaire as a tool. Okay? Lahat ba tama dito? Okay, kung nagkamali man, okay lang yan. At least may bago tayo natutunan. Ano? Next question. Thank you for the follow, guys. Sa mga bago sa live natin, yes po, we are reviewing for CHR and ACPHR. Okay, join na, guys. Yan, lowbat na pala yung cellphone ko. Ano ba yan? O, sagutan muna natin tong isang question na to. Related pa rin sa job analysis technique. Repetitive and observable tasks naman ang tinatanong. Interview, questionnaire, observation, or job rotation? Interview, questionnaire, observation, or job rotation? Yes, observation. Okay. Letter C. Letter C. Okay. Kung nagkamali man, okay lang yan. Again, ang mahalaga may natutunan tayo. Kasi ayan na rin po yung keyword natin. Repetitive and observable task. Isa pang tanong. Yes. Bukas mag-ano naman tayo, set B naman tayo bukas. Set B naman ang CHRA. Labor laws, HR laws. Okay, letter C. Watches employees perform their job duties to gather information. Siyempre, observation po. So, watches. Watching employees. Okay? Watch. Observe. Okay, when a job analyst collects data about tasks, duties, and responsibilities, the process is called what? Job rotation, job analysis, job enlargement, job transfer. The answer here is none other than job analysis. Okay? Yes, Mocha, Meow, Cat. Magkasunod pa kayo ng comment ha, si Meow at si Cat. Ayan, job analysis, guys. Ano nga po ulit yung two important components ng job analysis? Ano nga, nandyan pa ba si JD sa live natin? Nandyan ka pa ba? Okay. Si JD and si JS, job description and job specification po, ano? Tandaan nyo po yan. Kapag duties and responsibilities, sige nga, sabihin nyo nga, paki-comment nga dyan sa comment section, guys. Comment JD kung ang i-mention ko ay job description, and JS naman kung job specification. Ready na. Okay, duties and responsibilities. Ano yan, JD or JS? Hello, Divine. Hello, Manuel, JD daw. Si Lyra Choi, JD din. Okay, very good. JD yan, no? Kapag naman, reporting relationship. Ayan, reporting relationship. Saan yan? JD or JS? JS? JS ang sagot niyong lahat. Okay, ang reporting relationship po ay JD pa rin. Okay?
Madlang people, JD pa rin yan. Sa job description pa rin yan. What about working conditions? Working conditions or working condition. Isa lang. JD or JS? JS daw o JD daw. Okay? Ang sagot ay JD pa rin. Okay? JD, yes. Job description pa rin yan. Kapag naman po, minimum qualifications like the knowledge, skills, and abilities, work experience, job specs. Okay? Specification na, no? Huwag tayong malilito dyan sa dalawang yan kasi sure ako hindi yan mawawala sa examination nyo, no? Job analysis, job description, job specification. Basta kapag ang inilatag na sa inyo ay mga human qualities po, the knowledge, skills, and abilities, job specification na yan. Po. What it takes po to perform the job well. Okay, job specification. Kapag naman yung mga involved na mga tasks, mga trabaho, ipe-perform sa trabahong yun, working conditions, ayan, sa job description po. Description. Nakakalito daw, huwag kayong malito, guys. Ulit-ulitin natin yan, ha, para hindi kayo malito. Okay, o ito. Which task of a job analyst helps in determining the knowledge, skills, and abilities or KSAs needed for a specific position. Thank you guys for sending gifts. Ayan. Lowbat na ang person na to. Magka-cut tayo ng live, ha. I need to recharge my phone. Ganun talaga. Pero kayo guys, kung kaya pa ng energy nyo, sagutan nyo muna yung mga practice questions natin dyan. Okay? Yes. Job specification development po. Letter C. Tama ba ang sagot nyo dyan? Kung nagkamali man, okay lang yan. At least, again, may natutunan tayo. Sa mga sumagot ng letter B, performance appraisal. So, tandaan nyo, again, kapag KSAs, ayan, job specs. Okay? Specification. Okay. Performance appraisal, yan po yung evaluation, no? Performance evaluation. Meron pa nga dyang self-review. Meron ding i-review ka ng or i-appraise ka ng immediate supervisor mo. So, wherein, i-identify doon kung na-achieve mo ba yung mga target goals mo dyan based sa objectives or based sa criteria. Okay? Sa mga nakaset na standard dyan. KPIs. No? The key performance indicator. So, ibabangga yun dyan versus sa output mo. So, yun yung appraisal. Okay? Kapag regular ka na, yan, may isang, at least may isang appraisal ng kada taon. Para ma-check din, ano na bang progress natin. Huh? Okay ba? Excellent ba? Or below standard na? Pag ganun, ako, kailangan na intervention. May natutunan, sabi ni Mocha. Mocha. Yes, yes, yes. Don't forget to follow, guys. Thank you for the follow, Joanna Marie. Yan. Anong oras na? 8:32. Kaya pa ba? Bukas ulit ha. Bukas ulit tayo mag-live. Tapos, itry ko nang i-upload itong recorded discussion natin sa YouTube channel natin. Letter B, to study and document the duties, responsibilities, and requirements of a job. Naku guys, napakadami ko pang questions dito para sa inyo. Abang-abang lang kayo dyan. And yun nga po, mag-follow kayo kasi yung iba nahirapan makapasok sa live natin sa TikTok. So kung gusto nyo, i-follow nyo na rin yung page natin sa Facebook. Libre lang naman yun. HR Talks, search nyo lang. What time tayo tomorrow? Monday. Try ko pong mag-live na around 11 a.m. or 12 noon onwards. Yes, lunch break po yan.
Then, sa gabi naman, abangan nyo po ako ulit. 7 p.m. or 8. Yan, 7, 7:30, mga ganyang oras. Okay po. Hindi ko lang masabi yung eksakto talaga na, oy guys, bukas alas 7 eksakto magla-live ako. Hindi ko ma-confirm na ganun eh. Kasi baka nagsaing pa pala ako. O kaya naman nagligpit ng mga plato. Medyo napatagal. So, naging 7:30. Pwedeng mangyari yun. Okay? So, yun lang. Thank you so much ha for joining me tonight sa ating live review. Tuloy-tuloy natin to hanggang sa matapos natin yung mga slides natin hanggang sa labor law po. Okay? Thank you guys. And yes, good night. Good night, good night, good night. Bye-bye. Mag-charge po muna ako ng cellphone ko. Thank you guys. Thank you so much. Nag-comment pa sila ng sagot nila. Wait lang, letter C daw. Sige na nga, pagbigyan natin. Okay, very good. Matutulog tayo? Yes. Tama ang sagot. Letter C. Ranking method yan. From highest to lowest. Good night na talaga. Bye guys. Thank you. Ending the live now. Ayan, same here sa StreamYard. Ending the live now. Hello, Camilla. Camilla Rota. Thank you.